Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po to our week 2 with the theme, Deny Yourself, Take Up Your Cross. So sabi nga po, surrender, sacrifice, through discipleship. So ipakita po natin yon sa ating mga sarili kung paano nga ba nananatili ang Panginoon sa ating buhay. Tama po? So muli, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Malugod ko pong binabati ang bawat isa sa ating Sunday worship service ngayong araw. So tunay po na ang pagpapala ng Panginoon ay nanatili. Dahil tayong lahat ay naririto sa araw nito upang magkatipon, magpuri, magpasalamat at sumamba sa Kanyang pangalan. Kaya para po sa lahat ng naririto, inanyayahan ko po kayo na tumayo. Simulan po natin ang umaga na ito na sa pagpapasalamat, pagkamusta na salamat at nandito ka, kamusta ka? Kasi iba-iba man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, ano man ang mga problema o sakuna na ating nararanasan, kailangan nating pasalamatan. At kailangan nating kamustahin ang bawat isa dahil hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan ngayon. Mabigat man o madali, pero lahat ito ay pagsubok na nilaan ng Panginoon para sa ating buhay. So kahit ganun pa man, tayo pa rin ay makiisa, tayo pa rin ay makisama, tayo pa rin ay magpasalamat at magkaroon ng mainit na pagtanggap sa bawat isa. Kaya ang araw nito ay isang espesyal na kagalakan para sa ating Panginoon at espesyal dahil galak kaming lahat na naririto kayong lahat. Kaya nga mga kapatid, ihanda natin ang ating puso at isipan habang tayo ay lumalapit sa presensya ng ating Panginoon. Sa ating pagsamba, tinanayahan ko na po ang bawat isa na makibasa po sa kanyang salita. Sabi nga po niya, sa Matthew 16 verse 24, Then Jesus said to his disciple, If anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Again, take up his cross and follow me. So yun dapat yung tumatak sa ating isipan ngayong araw. Let him deny himself, take up his cross and follow me. Follow natin ang laan para sa atin ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga po, tayo po ay tinatawag ng Panginoon, hindi lamang po makinig ng Kanyang salita, kundi ialay ang ating sarili sa Kanyang buhay. Kaya lumapit po tayo. Wala po dapat nahahadlang sa presensya ng Panginoon. Tayo po dapat ay magpakumbaba at handang sumunod at may pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, sama-sama natin itaas ang ating papuri at pagsamba sa ating Panginoon ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father God, aming Diyos, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan na ipinagkaloob mo sa aming buhay mula sa mga nakaraang oras at panahon, Lord God. Ikaw ay laging nandyan, nagsisilbing gabay, kasama, kasapi, Panginoon, ng aming buhay. Iningatan mo kami mula sa aming paggising hanggang sa kami ay makatayo muli ng may pagpupuri at pagsamba, Panginoon, sa iyo. Salamat, Lord God, sa buhay na ito na ipinagkaloob mo, na patuloy kami, Lord God, na magtitiwala at maniniwala na nandyan ka lamang at hindi mo kami iiwan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagkakataong naririto kaming muli upang maglaan ng oras, mag-alay ng buhay, Panginoon, isurrender lahat, Panginoon, ng problema na aming daladala, hawakan at muli, Panginoon, na alalahanin ang kabutihan mo at ganoon na rin, Panginoon, ang tamang pagsunod sa iyo. Salamat, Lord God, sa araw nito dahil nandyan ka, kasama ka namin, ang presensya mo, Panginoon, ang ramdam ng bawat isa. Salamat sa iyong mga lingkod, salamat sa iyong mga kapatiran, salamat sa buhay na ipinagkatiwala mo sa amin sa araw nito. At nawa, Lord God, ikaw ang kumilos, ikaw ang makita sa lahat ng aming gawa. Ikaw po, Panginoon, ang makita at kumilos, Panginoon, sa aming mga talentong ipinagkakaloob, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, kung wala ang presensya mo, wala ang lahat ng aming karanasan sa araw nito. Hindi kami magtatagumpay kung hindi kami magtitiwala sa iyo at hindi namin hihilingin ang lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. Marami man kaming ninanais, nagampanan, marami man kaming mga goal in life, Panginoon, pero lahat ng ito wala kung hindi
tanging sa iyo lamang kami lalapit at hihingi ng gabay, Panginoon. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa araw nito, sa buhay na ito, sa pagkakataong ito, Lord God, na muli ka naming makasama at muli, Lord God, na maramdaman ang iyong pagmamahal at presensya sa umagang ito. Kaya Lord, sa iyo ang papuri at pagsamba at ingatan mo nawa pa, Panginoon, ang mga wala pa rito sa bahay simbahan at makarating nawa sila, Lord God, ng ligtas sa iyong simbahan. At sa mga manonood, Panginoon, ikaw nga po, Panginoon, ang makita, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos, humipo sa kanilang puso, Lord God, at maging bukas na may pag-unawa, Panginoon, sa bawat isa. Sa iyo lahat ng katagumpayan, sa iyo lahat, Panginoon, kami lalapit at magtitiwala sa tanging pangalan mo lamang, o aming Diyos. In Jesus' name, Amen. Hallelujah! Bigyan nga po muna natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Mga kapatid, tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Tayo ay tinawag, tayo ay dapat lumapit at sumunod sa Kanyang pangalan. At bilang tugon ng pag-ibig at kabutihan, iaalay natin sa Kanya ang ating buhay. Amen? Amen. Ialay po natin ang ating buhay para sa ating Panginoon. Praise God. Thank you po. So sabi po, ialay natin ang ating buhay. So ngayong umaga naman, ialay natin ang ating mga awitin at pasasalamat sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. Jesus is alive.
And Lord, we have a reason to celebrate with you. Let's start today. Hallelujah. Savior, Redeemer, in the deep of the miry pit, Almighty, forever, I will never be the same as you can be. From the everlasting to the world beneath.
a reason to worship you because of your faithfulness and goodness in our lives. We continue to worship our God from this day. Yes. We love to worship you. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord.
honor, Lord God, to worship you, Lord. You deserve all praises and honor and glory, Father God, for this morning. In Jesus' mighty name, amen and amen. Bigyan po natin ng palakpak ang ating Panginoon. Ngayon, muli naman po tayong babasa ng salita ng Diyos. Alam naman natin na ang salita ng Diyos ay siyang nagbibigay at nagsisilbing gabay para sa ating lahat upang bigyan tayo ng lakas at direksyon sa buhay Kristiyano nating lahat. Kaya inaanyayahan ko na po si Micaela Eviota para sa pagbabasa ng ating salita ng Diyos at susundan po siya ng ating mahal na Pastor Vlad Venus para sa mensahe ng ating Panginoon. Amen. Maaari po ba tayong magsitayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos? Kung meron po kayong Bible, makibukas po kayo sa Matthew chapter 16, verse 24 to 26. Nulit ko po, makibukas po kayo sa Matthew chapter 16, verse 24 to 26. Sabi po doon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. 25. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakamit nito. 26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Maaari na po tayo magsiapo. Good morning po sa ating lahat. Isang masayang araw po. Welcome po sa ating DMS. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay niya. Amen. Napakabuti ng Lord, no, sa buhay natin. Sa mga nagdaang araw, linggo sa atin, no. Talagang yung Lord ay hindi tayo pinabayaan. Amen. Sino rito pinabayaan ni Lord? Meron ba? Wala. Kasi hindi naman tayo nangangayayat. Tayo ay healthy pa rin. Amen? Kaya, health is wealth. Ingatan natin lagi ang ating mga sarili para yung ating ministry magpatuloy po rito sa ating community sa Napico. Amen? Tayo po muna ay saglit manalangin. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo. Kanina sa aming pagising, nararanasan namin, Panginoon, ang gabay mo, ang panibagong araw na aming haharapin, Panginoon. Salamat, Lord, sa hininga na aming nalalasap everyday, sampu ng aming pamilya at mahal sa buhay. At salamat po, Panginoon, dahil yung blessing mo ay palagi mong ibinibigay sa amin, Lord, araw-araw. Salamat po. Dalangin ko nga, God, sa pagsisimula namin, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, patuloy nga na ito ay magpukaw sa aming damdamin, sa aming mga puso at isipan, Lord. Ito nga, Panginoon, ay mamumutawi parati sa aming mga labi. At ito, God, ay maipasamuhay namin, Panginoon. Ito ay tumubo sa matabang lupa, mamunga ng marami. Gamitin mo ang iyong lingkod, itago mo sa inyong likuran. Ikaw ang maging kahayagan sa bawat isa, Panginoon. At anuman, Panginoon, ang mga disturbances ng kaaway, ng jablo, binawasak namin sa mga oras na sa pangalan ni Jesus. We bind them all in Jesus' name. Ikaw, God, ang focus namin this time. Ibigay namin yung aming kaisipan, yung aming buhay, Lord, yung aming atensyon ay maibigay namin sa iyo sa mga oras na ito. Salamat po. We honor you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Tayo po ay nasa episode 2, week 2, no? Talagang napakabilis po ng panahon. March na. Susunod, Bear na naman. Magpapakita na naman si JM, no? Magpapakita uli. Yung po ating title ngayon ng ating yung ating sermon ngayon, yung ating episode po ngayon this week is tungkol po sa deny yourself and take your cross. Doon po sa binasa kanina na text, napakalinaw po ng sinabi doon ni Jesus. Sabi niya, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Amen? Siguro po sa mga nagdaang panahon sa atin, lalo na po yung mga matatagal ng Christian dyan, napakalinaw po ito po kasing Matthew chapter 16, 24 to 26. Ito po ay isang malinaw na paanyaya sa atin ni Lord, ni Jesus. Yan po ay isang paanyaya sa atin na kung sino man sa atin na
gustong maging isang disipulo niya, tunay na disipulo, kinakailangan po nating sumunod sa Kanya. Kung gusto talaga nating maging isang disciple. Lahat naman po tayo rito, disciple eh. Amen? Hindi lang po doon natatapos sa 12. Tayo po yung mga next gen. Lalo na po yung mga youth natin, sila yung next nating dinidisciple. At naniniwala tayo na someday sila po ang magtutuloy ng ating mga sinimulan doon sa mga nagdaang panahon pa. Ito po ay invitation sa atin na tayo po, kung we are willing to follow Jesus, kailangan po natin itong gawin. Kailangan nating sundin yung kanyang, yung invitation na to, kailangan po natin i-accept ito. Sabi dito, uulitin ko dito, whoever wants to be my disciple. Kung gusto nating maging disciple, kinakailangan syempre, nandoon yung pagsasubmit natin sa Kanya. At tandaan din po natin, reminder sa ating lahat, ito po ay challenge. Okay? Challenge po ito sa bawat isa sa atin kung paano po yung tinatawag natin na tunay na pagsunod kay Kristo. Amen. Tayo ba ay tunay na sumusunod kay Kristo? Amen. Siguro naman wala. Kasi po alam nyo, ang tunay po hindi naman po napakadali yung pagsunod eh. May madali ba? Alam nyo, sa batas trapiko nga lang, hirap na sumunod eh. Sa boss mo, hirapan ka na sumunod. Pag tumalikod, dahil mong binubulong eh. Paano pa kaya? Si Jesus, nung sinabi niya to, direct to the point. Ito, ang sinasabi niya po kasi rito, kailangan, ang pagsunod po, hindi yan mandali. Kailangan po nating umalis o lumabas doon sa comfort zone. Amen? Kailangan nating lumabas. Noong Friday, umattend po ako ng seminar ng PBEP, yung Philippine Values Education Program. Na-observe ko na kailangan talaga ang church ang pupunta dun sa mga, para ma-reach out natin yung mga youth na yan, yung mga nandun sa school. Kasi napakahirap po talaga mag-gathered ng youth. Pupunta ka sa isang campus, mag-meet kayo sa coffee shop, mahirap po yun gawin. Naalala ko, nung ako po ay nag-aaral pa sa Rizal Tech, dyan sa Boni, napakahirap. May time na yung youth, small group leader nyo, nahihirapan sa venue kasi minsan may hindi pupunta, magre-reserve ng isang table, may mga ganon. Ngayon, ang challenge talaga doon ay, ito ay paanyaya dun sa mga nais na mag-volunteer para po magturo ng values program para dun sa mga kabataan. Kaya po, ito pong panawagan sa atin ng Panginoon ay kinakailangan nating magbibigay tayo po ng ng outcome. Hindi po hanggang sa papel lang. Amen? Kailangan i-apply natin to. Number 1 po dito, yung sinasabi ni Jesus, ay deny yourself, give up your own will. Okay? Kasi po, pag sinabi nating deny yourself, hindi naman po yan yung tinatawag na self-hate, yung kailangan mo magalit sa sarili mo, hindi po yun eh. Ang ibig po sabihin yan ay kailangan maniwala ka na kailangan mong talikuran kung ano man yung nandito sa'yo, nasa sarili mo. Kailangan mong sumunod. Kailangan mong talikuran yon. Kailangan na sasabihin mo, ang ibig sabihin po kasi nito ay hindi na yung sariling kagustuhan mo yung dapat masunod, kundi yung kalooban ng Diyos. Amen? At tandaan po natin, hindi nga self-hated eh. Ibig sabihin po dyan, pag sinabing deny yourself, huwag mong sabihing gagalit ka. Ang ibig sabihin po nito, tandaan po natin, lahat naman tayo may value kay Lord. Pagkakaiba man tayo ng ating mga principle, magkakaiba tayo ng personality, pero may value po tayo. Again, kailangan po si Lord ang masunod. Pag sinabing deny yourself, kailangan po yung ating sariling will, ibibigay mo sa Lord, hayaan mong siya. Meron po kasi akong nilagay dyan na ito po, based dito sa human-centered life principle. Ito po kasi yung madalas na nagiging principle ng mga human. Ayan po. Pasensya na kayo, medyo yung design pa ganun. Yung mahilig sa crossword puzzle. Kasi yung gumawa po ay kagagaling lang dun sa exam. Kaya medyo bagas aeroplano, may jet lag pa, parang ganun. Sabi dyan nung isang human-centered life principle, sabi po dito, yung una, do whatever I want. Bahala ako sa buhay ko. Yan naman ang madalas eh. 'Di ba sa atin, sa mga mga tao na centered life lang, hindi ka naman masyadong naniniwala. Pangalawa diyan, yung follow my own plans. Sinimulan ko, tatapusin ko. Yan naman yung lagi nating sinasabi eh. Madalas ng mga nakakasama natin, nakikilala natin. Lalo na mga katrabaho natin, madalas po yan sabihin. Pangatlo po diyan, choose the easier path. May shortcut naman kasi mas madali.
Di ba? Alam niyo na, mga tatay, mahilig sa shortcut minsan. Lalo na sa mga trabahong technical, sino-shortcut. Imbis na ito ang dapat na daanan, wag na tayo doon bro, matatagalan tayo dyan. I-OT pa yan, dito na tayo dumaan. May mga ganun po. Pero sa buhay po natin, kinakailangan po, ang tunay na disciple ni Christ ay nagsasabi ng ito. Ayan po, nilagay ko dyan. Dapat ang isang tunay na disciple ni Christ, ito po ang dapat sabihin. Lord, hindi na ako ang masusunod, yung will mo na. Amen? Masusunod na po yung will ni Lord. Pangalawa po, Lord, hindi na feelings ang boss ko. Kasi minsan nasusunod lagi yung feelings natin. Ayaw natin, yun ang nasusunod. Totoo yan. Minsan, nangyayari yan. Out of nowhere, susundin mo kasi yun ang nararamdaman mo eh. Kundi ang Word of God. Pangatlo po, Lord, hindi na comfort ang priority ko, kundi obedience. Amen? Minsan, yun ang pinakamahirap, yung pagsunod, yung obedience. Kasi nandun na lahat eh, package na yon. Pero kanina, dun sa pagiging yung self-centered mo, hindi mo yan alam. Pero kapag ikaw po ay Christian, ikaw ay follower ni Christ, madali po yan gawin. Amen? Madali po ba? Pakitanong mo nga sa katabi mo, madali ba sis? Bro, madali ba? Amen? Alam nyo, yung mga halimbawa niyan, ito, na-encounter natin yan everyday, lalo na sa mga trabaho natin, lalo na sa mga ka-business transaction mo, lalo na sa school, sa kapitbahay mo. Ito yan yung mga nararanasan natin. Minsan, may mga nagkakaroon sa atin, may mga nakakagalit tayo, may mga may utang sa atin, nakaaway natin, 10 years ago. Minsan, napaka-toxic niya, pero may time pumapasok sa isip mo, gantihan ko kaya to, resbakan ko kaya to. Pero, dahil ikaw ay tagasunod ni Kristo, ang gagawin mo, mas pipiliin mo na lang magpatawad. Amen? Titiisin mo na lang. Kesa, bakit? Kasi pinapanghawakan mo yung sinasabi ni Lord na forgive. Amen? Kailangan mong magpatawad. Kasi pinatawad ka lang din naman last time, yung akin pong message tungkol dyan. Pinatawad ka lang din naman. Maraming beses pa nga tayo nagkakamali kay Lord. Pero sa toxic people, paano? Mahirap po gawin. Lalo na, lagi mo siyang nakikita. Pagbukas pa lang ng pinto ng office, saka nauna pa siya sa'yo. Ano ba yan? Bad mood. Tapos yung kape mo pa malamig. Ganun. Pero again, dahil sa sarili mo, hindi mo to kaya. Pero dahil sa Panginoon, kaya mo magpatawad. Pangalawa, kahit nga gusto mo minsang sukuan na yung trabaho, anumang bagay, dahil po, sinabi sa iyo ni Lord na magtiwala ka sa Kanya, dahil sabi niya sa Kanyang mga salita, trust me. Anak, trust me. Magtitiwala ka. Itutuloy mo pa rin. Kahit sa ministry, mahirap. Walang pumupunta. Ikaw lagi maaga. Ikaw nagbukas. Ikaw rin nagsara. Pero dahil nagtitiwala ka sa Lord, someday, yung mga upuan na yan, someday, yung mga in-invite ko pupunta. Dahil naniniwala ka sa Lord, sabi niya sa atin, trust me, pangahawakan mo yon. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Napakabuti po niya. Meron po akong nilagay dyan, minsan, mas gusto mo piliin ang sarili mong plano. Di ba? Dahil, akala mo, mas effective ito sa future mo. Pero mas maganda ang plano ng Diyos para sa iyo, magtiwala ka lang. Amen? Tayo po ba ay nagtitiwala sa ating Panginoon? Kaya nga po kapag tatalikuran natin yung ating sarili, kalimutan natin yung past. Sabi nga ni Paul, nililimot ko yung past. Hinaharap natin yung present. Yun naman kasi yung kailangan eh. Alam nyo, marami pong Kristiyano namumuhay sa past. 'Di ba? Sabi nga doon sa kanta, yung sa isang kantang I was wrong when I hurt you. Yung 'di ba tungkol sa past. I must forgive you. Parang ganon. Ang pinopoint po natin dito, yung past, kailangan tignan natin yung future. Kasi masyado tayo namumuhay, di tayo nagpapatawad, galit tayo lagi, wala kang tiwala, hindi mo magagawa yon. Sabi dito, denying yourself means surrender your will to God's will. Amen? Sinorender na po ba natin lahat sa Lord? Lord, lahat. Yun, talagang meron tayong sa prayer, tawag doon, intercede. Di ba? Prayer warrior. Pag may nagpe-pray, intercede. Talagang ipagtiwala natin sa Lord. Kahapon, nung nag-exam si May,
Ang sabi ko lang sa kanya, kung anong will ni Lord, dun tayo. Kasi hindi naman natin hawak yung flow ng exam. Kung diyan ka talaga, para diyan ka na. Hindi, kasi sabi dun sa orientation, mag-pressure yung mga anak nyo, kukumpara nyo sa mga pumasa, kukumpara nyo sa magagaling, huwag ganun. Iba yung galing ng anak natin, di ba? Ako, pinagkakatiwala ko lang, ikaw Lord bahala, pinag-pray namin siya, nasa sa kanya kung ano yung kalooban ng Lord. Ganun din sa atin. Minsan kasi, yung will natin, iba sa will ni Lord. 'Di ba? Yung right person nga na akala mong right, hindi pala siya yung right person para sa iyo. Merong ibibigay si Lord na right person para sa iyo. Amen. Pangalawa po, take up your cross. Yan po yung sa verse 24 pa rin. Kasama nitong una-una. Kasi po nung panahon po ni Jesus, ang simbolo po kasi ng cross ay suffering at death. Pag tinignan niyo po yan, sa Roman, yun po yan eh. Kaya ito pong cross, sa ngayon sa panahon natin, ang cross po, hindi mo to masasabing isang design lang o accessories eh. Di ba, may mga nakikita tayo, nagsusuot pa ng cross. Bisan, pulseras and everything. Pero po, tandaan natin, nung time na yan, nung time ni Jesus, ang symbol po ng cross ay yun nga, yung death at saka yung suffering. At yan po, sabi nga rito, itong cross po, ayan po ay nagsisymbol of shame dati. Pero ito po yun, after po ng crucifixion ni Jesus Christ, ang nangyari po dito, ang nakita na ng mga tao ay ang dati shame symbol of shame yung cross. Pero nung after po ng crucifixion, ang symbol na po ng cross ay salvation, sacrifice, and God's love. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Iniba niya yung ibig sabihin ng cross. Diba? Kaya nga kapag nakita natin ang cross, yan po ay holy. Yan po ay kinukonsider natin na holy. Kasi po, dati, yung symbol niyan, pag nakikita, natatakot na sila. Kasi alam niyo po ba yung kapag may bibitayin, nakita niyo yung lubid na ganon? Pag nakita mo yun, matatakot ka eh. Parang ganon din dati. Pero dahil nung si Jesus ay pinako sa cross, naranasan natin yung kaligtasan, ayan po yung naging meaning na ng cross. Sabi dito, take up your cross. Tandaan po natin, ang sinasabi kasi dito ni Jesus, yung cross na yon, commitment. Amen? Yan po ay commitment. Take up your cross means, number 1, willing to suffer for righteousness. Number 2, willing to stand for Christ in season or out of season. At pangatlo po, willing to obey whatever the cost. Yan po yung kailangan kapag gusto nating sumunod kay Jesus. Lahat po yan. Kailangan handa tayo. Handa po ba tayong harapin to? Kasi alam nyo, pag Christian ka, ang daming persecution. Ang daming, lalo na pag gumalo ka dun sa mga non-believers, marami ka talagang maririnig. Lalo na ngayon sa panahon natin, sa social media, ang daming mga post. Minsan ma-open ka, ganito yung sinasabi. Pero pagka pinasan po natin ang krus natin araw-araw, ayan po yung kailangan natin i-accept sa buhay natin. Madalas po kasi, bilang isang mga Kristiyano, nakakaranas po tayo ng mga trials, ng mga pagsubok. Minsan nga, may mga pagkakataon, madalas tayong nare-reject. Kasi hindi naman tayo naiintindihan, lalo na ng ka-office mate natin, mga katrabaho natin, ng mga katransaksyon natin. Hindi tayo naiintindihan yan eh. Minsan makakapagsalita sila ng mga masasakit. Kaya yun po yung mga napipil natin, na yan yung part ng ating cross na kasi dahil ikaw ay believers, nararanasan mo yan. At meron din pong mga bagay sa mga buhay natin na kailangan mong i-let go, kapatid. Kailangan mo i-let go yan. Yung dating ikaw, kailangan mo i-let go yan kasi iti-take mo na yung cross mo Kailangan mong talikuran yan. Kailangan mong i-surrender lahat sa Lord. Kailangan mong ipakita. Kailangan mong dalhin. Pangatlo, may mga sitwasyon na kailangan mong i-sacrifice para lang sa tama. Amen? Kahit na yung mga kasama mo, mali yung ginagawa dahil ikaw, naliwanagan ka, kailangan mong lakaran yung tama, yung katotohanan. Hindi ka pwedeng sumama sa kanila kasi may boundary ka lang. Amen? Bro, hanggang kape lang ako. Yung mainit, di ba? Tumatanggi ka kasi may boundary ka lang. Iniingatan mo yung dahil everyday may dinadala natin yung symbol ng cross. Again, ano yung symbol ng cross na yon? Yung salvation at saka yung pag-ibig sa atin ng Lord. Amen?
tandaan po natin, the cross is not the end. There is resurrection after. Kaya nga po, hindi lang natatapos yun doon nung pinako si Jesus. Eto, nandito na tayo. Tingnan mo yung katabi natin, mga katabi mo. O yan na yung result. Kasi resurrected na si Jesus nandun na po siya sa langit. Kaya masaya na tayo. Amen. Naniniwala tayo, Lord, someday, pagbalik mo, kasama ako. Alam niyo po yung batang gustong-gustong sumama sa field trip. Hindi na halos matulog, excited. Ganun din po tayo. Pagka inaantay natin si Jesus, Lord, here I am, naghihintay kami. Ganun po. Kaya kailangan lagi po nating tandaan na ang cross po, hindi po yan yung katapusan ng Yan po ay merong resurrection yan pagkatapos. Meron, sabi nga sa isang kanta, there is a rainbow after the rain. Kung nababasa niyo yung story nung bumaha, during ni Noah, di ba? May nakita sila ibon na may dala ng dahon. Ibig sabihin, may pag-asa na, may hope na. Ganon din sa atin si Jesus. Lagi siyang may hope. Laging may hope para sa atin. Amen. Pangatlo po, doon pa rin sa verse 24, follow Jesus. Live a life that follows Christ. Amen? Kaya, kapag nilimot mo yung sarili mo, ikaw ay tinake up mo yung cross mo, ano na kailangan mong gawin? I-apply mo na. Kailangan mo na pong sumunod sa Kanya. Amen? Kailangan mo nang sumunod para yung buhay natin maging maayos. Mamuhay na may pagsunod kay Kristo. Kaya po, hindi lang naman yung deny yourself and take your cross ang kailangan. Ang importante po dyan, yung pagsunod. Amen? Yan, sabi ko nga po kanina, napakahirap sumunod. Doon nga lang sa gobyerno, hirap na sumunod Ang daming pinapagawa. May mga pinoproseso ka, lalo sa amin, sa business permit, yearly. Ang daming nababago-bago, pupunta ka sa ganito. Isa na mapapakamot ka na lang sa ulo. Lord, maraming ganun. Kailangan mo sumunod. Ganon din sa Panginoon, nararanasan natin to. Ang goal po kasi natin ay sumunod tayo kay Jesus every day. Sumusunod po pa tayo lagi. Amen. Kasi yung mga driver, minsan, yan ang problema Kaya maraming nare-revoke ang license. Kasi ayaw sumunod. Mas marunong pa sa enforcer, nakikipag-away pa, nagkakaroon pa ng debate. Pero sa atin po, sabi nga po rito, sa John chapter 13, verse 15, ito po yung isang magandang halimbawang ginawa ni Jesus nung hinugasan niya yung paa ng mga disciples. Sabi niya dito, sa 15, i-highlight natin, I have set you an example that you should do as I have done for you. Binigyan ko kayo ng halimbawa, ayan ang kailangan yung tularan. Tularan natin si Jesus. Alam nyo, doon pa nga lang sa forgiveness, napakahirap na Sabi ko nga, the hardest thing na gawin, lalo na napakalalim ng sugat na in-slice sa heart mo, mahirap talagang gawin. Pero dahil tayo ay sumusunod kay Jesus, kailangan po natin yung gawin na magpatawad, kahit gaano kasakit. Kahit ikaw na yung agrabyado, example ko nga lagi dyan, pag sa mag-asawa, kapag lagi kayo may tampuhan ng misis mo, kailangan mo pa rin, kahit mali na siya, sige, magsusorry pa rin ako kahit wala akong kasalanan. For the sake lang na yung forgiveness maayos, magkaroon kayo ng peace. Following Jesus means, number 1, following His example. Pangalawa, loving the way He loves. Pangatlo, offering grace and forgiveness like Him. Diba? At pang-apat, living for the glory of God. Amen. Alam nyo, nung ginagawa ko yung message, sabi ko, kahapon, pagdating ko rito, sabi ko, Lord, sana itong 4 na to magawa namin. Kasi alam nyo, minsan dyan, yung isa dyan mahirap gawin Lalo na yung pagiging example. Diba? Lalo na, bukas, magtatrabaho na naman tayo. Susuong na naman tayo sa toxic. Paano ka ngayon mag-stand? Diba? Sa building nga, pag may masungit na, kilala ko na kasi sa tagal ko, tumanda na lang ako sa building. Nakikilala ko na yung mga boss Malayo pa lang, alam ko na yan. Kahit na hindi siya nagre-respond, pag nag-good morning ka, morning sir, gaganong ka pa rin. Kahit suplado, parang wala nakita, okay lang. At least, di ba? Pag ni-review yung playback ng camera, nagganong ka. Kasi yun yung rules ng, minsan ganun yung rules ng management. Kailangan pag may nasasalubong ka, treat the guest like celebrity. Ganun daw, sabi sa mga hotel. Okay, kaya po sa atin, kailangan natin gawin tong 4 na to. Ipag-pray natin, Lord, kailangan gawin ko to. Bigyan mo ako ng lakas ng loob para masundan ko yung yapak mo. Sabi po dito, may nilagay ako, hindi lang dapat
tayo Kristiyano tuwing Sunday o kapag convenient lang. Ang tunay na discipleship ay nakikita araw-araw sa ating pamilya, sa trabaho, paaralan, at sa community. Siyempre, first and foremost, yung kapitbahay mo. Number 1 yan. Nandyan yung mga 360 na CCTV surveillance. Mas matindi pa yan sa mga 4K. Detalyado talaga yan. May audio. Nagkabit kami ng ganun yung two-way audio na camera. Pwede kayo mag-usap na sa camera. Nakikita mo siya, magsasagutan kayo doon. Kung sabi ko nga, ano bang, bro, wala bang mas mura niyan? Meron. I-treat mo lang. Ano yun? Maghanap ka na isang chismosa tsaka tamang hinala. Yun, mura lang yun. Wireless pa. Kahit saan makarating, kahit nasa probinsya, nakakasagap pa rin Diba? Yun po, kaya kailangan manatili sa atin yung pagiging, yung discipleship nakikita. Gusto natin, yung mga kabataan natin, mga anak natin, someday itutuloy nila yung nasimulan natin, na nakikita nila sa atin si Christ, bilang halimbawa. Pang-apat po, the glorious exchange through Christ. Amen? Ito po yung binasa dun kanina natin na ang kapalit, sabi nga dito, hinighlight ko dito, whoever wants to save their life will lose it. Kasi, alam nyo, sinasabi dito ni Jesus sa Matthew, yung mga ito yung hina-highlight dito, yung naghahangad na maligtas ang kanyang buhay, mawawalan nito. Totoo naman po yan. Kasi kung yung atensyon mo ay nasa mundo lang, nandito lang sa sanlibutan, totoo naman pong wala tayong pangahawakan dyan. Pero kung yun lang yung pangahawakan mo, pwedeng mawala yung eternal life. Diba? Naging debate nga yan sa amin noon, sa level 3 noon yung tungkol sa once you save, always save. Humaba, inabot kami ng 10:00 ng gabi. Pero alam nyo, kailangan po kasi kapag tayo ay isang disipulo ni Kristo, wag nating yakapin yung sanlibutan. Kailangan, kapag binigay po natin yung buong buhay, sinuko natin yung buong buhay natin kay Jesus, tandaan po natin, mararanasan po natin yung tunay na yung buhay na walang hanggan, yung tunay na buhay na walang hanggan. Sabi ko po dito, what good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Ito po yun yung hinighlight dyan. Na paano nga naman sabi dito pa, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao na makakamtam niya ang buong daigdig ngunit mapapahamak naman yung kanyang sarili. Di ba? Ayan po yung doon sa passage Siyempre, kapag niyakap mo talaga yung sanlibutan, yung career, yung money, yung fame, at saka yung success, lahat ng nasa mundo na yan, makukuha mo. Makukuha mo yan. Yung pagyaman, sisikat ka, makikilala ka sa campus, makikilala ka sa street nyo, makukuha mo po lahat ng gusto mo kapag niyakap mo po talaga yung word. Pero tandaan po natin, sa kabila po niyan, mapapawala ka naman sa relasyon mo kay Jesus, sa Diyos. Mawawala naman yung relasyon mo. Meron ka nga ng mga material na bagay, investment in everything, money, kung mapapalayo ka naman sa ating Panginoon, ano naman yung halaga nun? Ito yung sinasabi ni Jesus dito, ano yung halaga? Diba? Anong ine-expect mo? Wala. Wala yung eternal life. Dito ka lang. Kaya nga alam nyo, minsan, may mga kasamaan tayo sa trabaho, kapitbahay, kaibigan, makikita natin, talagang gaganda na ng kanilang buhay. Minsan dahil may mga espiritu ng inchik, minsan naiinis ka, dami sinisiraan. Yan. Dapat maging masaya ka na lang kung anong meron sa kanila. Di ba? Kasi, alam nyo, sa totoo lang, yung joy po na binibigay sa atin ni Lord, wala pong kapalit, hindi po maididikit sa happiness. Kasi yung mga material na bagay, investment in everything, happiness lang yan Pag namatay ka, hindi mo naman yan madadala. Pero tandaan po natin ito yung naganda rito. Eternity is more important than temporary success. Amen? Yan po yung importante. Kaya we are blessed. Sabi mo sa katabi mo, blessed ka kapatid kasi kasama tayo sa eternity. Amen? May eternity Kaya nga, pag inihintay natin si Jesus na bumalik, inaasahan natin na someday, kasama talaga tayo doon. Kailangan, Lord, kasama ako. Gagawin ko na, magtatrabaho na ako sa ministry, sa ubasan mo, para makasama ako dyan. Dito ko po tatapusin yung ating mensahe. Pwede po ba nating basahin sabay-sabay? Ayan, Sabi dyan, denying yourself may be difficult.
Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat sa mensahe mo na nagpapaalala sa amin na kailangan, Lord, yung aming pansariling kapakanan, kalimutan namin. Dalhin namin yung cross at sumunod kami sa kalooban mo, Panginoon. Lord, mahirap. Minsan ang daming persecution, kabi-kabilaan, nalilito kami. Minsan ang hirap, Lord, mag-stand. Sinusubo kami kung hanggang saan yung pananampalataya namin sa inyo, sa mga katrabaho namin, katransak namin everyday, sa pamilya namin, sa clans namin, marami, Lord. Pero God, we pray na manatili ito sa amin, na hindi kami magsawa, hindi kami mapagod, makita sa amin yung perseverance na ang salita mo ay kinakailangan mamayagpag, Panginoon, sa bawat isa, Lord, sa sanlibutan na ito. Dito sa aming community, o saan man kami makarating, Panginoon, dala-dala namin, Panginoon, yung commitment ng cross, Lord, dala-dala namin, Panginoon. At kami, God, ay hindi magsasawa, hindi kami mapapagod na sumunod sa inyo. Lord, masakit minsan, natatamaan yung ego namin, yung pride namin dahil sa pagsunod. Pero Lord, dahil mahal mo kami ay nagmamahal sa inyo, wala pong mahirap gawin. Lahat po ay kakayanin namin, Panginoon, sa tulong mo. Salamat po, Panginoon. We honor you, God, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Na-bless po ba tayong lahat? Amen. Dadako na po tayo sa pagbibigay. So, since everyone is blessed sa ating narinig, so again, maging aral to sa atin ngayon na if we are forgetting, let's deny ourselves and follow Christ wholeheartedly with all our hearts, with all our minds, and be committed sa tinawag sa atin ng Panginoon. Amen. So may babasahin lang po ako sa Matthew 6 verse 3 to 4. Again, Matthew 6 verse 3 to 4. Sabi po dito, sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipailam itos maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen. So ano po bang sinasabi dito sa verse na to? So when giving, hindi lang basta meron tayong joy sa pagbibigay, dapat we also give humbly. So may reason kung bakit yung iba hindi nila pinapakita kung ano yung binibigay nila. Kasi dapat hindi ma-highlight kung gaano kalaki o kaliit yung binibigay mo. Kasi kailangan ma-highlight. Hindi naman kailangan ma-highlight sa mga kasama natin dito kung ano yung binibigay natin. Kailangan ma-highlight kay Lord, makita ni Lord yung joy sa pagbibigay natin. Amen po ba? So the Lord is calling us to give sacrificially, to give humbly, and to give with joy in our hearts. So, maaari na po tayong magbigay. At tayo po ngayon ay manalangin. Panalangin po natin ang ating mga ikapo. Panginoong Diyos, na buhay, maraming salamat sa mga pagpapalang ibinubuhos mo sa bawat isa, Lord God. Sa mga maliliit na pagpapala na hindi namin napapansin, Panginoon, maraming salamat.
Lord, we thank you for the life na ibinigay mo din sa bawat isa, maging sa aming mga mahal sa buhay. And the opportunity, Lord God, na muli na makasama namin ang aming mga kapatiran upang sama-sama naming dakilain ang iyong pangalan. Lord God, pagpalain mo, Panginoon, yung mga ikapu na ito, maging yung mga nagbigay, Lord God. Lord, i-bless mo sila, maging yung mga sources of income nila. And Lord, dinadalangin din namin, Panginoon, yung aming mga kapatiran na naghahanap ng opportunity, ng trabaho, Panginoon, na may business, Lord God, mga nagtatrabaho, Panginoon. Lord, i-bless mo sila abundantly, Lord God, in Jesus' name. Lord, i-bless niyo po sila. I-bless niyo po lahat ng kanilang mga ginagawa. Dalangin ko na ang bawat isa ay gumawa, Panginoon, or kumilos ng naaayon sa inyong kagustuhan, Panginoon. And we pray, Lord God, for knowledge and wisdom sa mga darating na araw sa buong linggo na ito, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, pakaingatan. Lord, lahat ng ito'y maingat naming ibinabalik sa inyo. In Jesus' mighty name, Amen. Salamat po sa mensahe na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pangunguna po ni Pastor Vlad at syempre sa pagbibigay. So tunay po na isang mahalagang pangyayari po ang pagbibigay at pagbabalik ng kaloob para sa ating Panginoon. Dahil ganon din niya tayo ipinagpapala. So mga kapatid, para pa po sa isang mahalagang bahagi ng ating programa ngayong araw ay ang pagtatalaga o installation po ng ating mga lingkod sa Panginoon na patuloy na ginagamit na ministeryo dito sa ating iglesia. Kaya bigyan po natin ng palakpak ang presensya ni Pastor Noel Arese. At siya po ay ating nangaanayahan para sa pangunguna ng installation para sa araw na ito. At unahin po natin ang pag-install kay Lady Minister Mercy Losada. At susundan po ito ng pag-install sa ating mga youth, mga bagong youth na nabaptize nung nakaraang buwan. At na-elect po pala nung nakaraan. Pastor Arese? Meron tayong installation and I would like the pastor and officers to be recognized properly. Magandang umaga po sa inyo lahat. A blessed day to everyone. Tunay ang Panginoon ay mabuti. Amen po ba? Napakaganda po ng mensahe ni Pastor Vlad, no? Binulong ko sa kanya, pwede ka ng speaker sa General Assembly. Okay, so meron po tayong dalawang installation na gagawin, no? Ito po ay para sa isang pastor at sa mga officer ng youth, no? Ninais ko na hindi natin ipagsabay so that we will give proper significance for each officers, no? At this time, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, no? Of course, bilang DMS, ang DMS ay busy for the first quarter of the year dahil sa mga installation na ginagawa sa mga simbahan, no? Recognizing the gifts and talents and skills and calling of the leaders ng simbahan, no? Proper na gawin po natin 'yon dahil 'yon po ay ninanais ng Panginoon, no, na sila ay mabigyan din ng recognition. Though they also must be reminded that recognition must be coupled with instruction that they should be humble servants of God. Amen po ba? Okay, sometimes recognition ay parang nilalagay natin sa ano yung tawag doon sa isang lugar, no, na napakataas, and they forgot, no, that they still need to be humble in serving the Lord. So this time, let us proceed with the installation of our new and additional pastor or pastora sa ating simbahan. But before that, I am really grateful to God and for this church. Na the church is producing not just leaders but also co-workers in the Lord. And I do believe Pastora Mercy, no, ay dapat ay matagal na po siyang na-install into the ministry. As we all know, ay graduate po siya ng isang Bible college, no, ng Kamakop. But he chose to serve the Lord sa ibang career. It is also a kind of service.
But this time, she tend to follow yung calling ng Panginoon sa kanyang buhay. It's never too late, no, to decide to serve the Lord. And actually, serving the Lord, no, ay doesn't mean na ito ay limited sa mga pastors. Let me clarify that, no. Everyone, no, is given the privilege and opportunity to serve the Lord. Amen po ba? No? Kung hindi man kayo na-install as pastor, but still, no, you are expected, instructed, no, by the Lord to serve Him and to serve His people. Iba-iba nga lang yung capacity ng pagsiserve natin, no? That depends sa calling ng Panginoon. Okay, so this time, this morning, we will be installing a servant of God to the office as minister or co-minister or pastora, no? Dahil babae po siya. So, to those who are inside and outside the church, the value of public installation is very important. And maybe there are some issues when it comes to installing a woman into the leadership as pastor. We in the Kamakop recognize the giftings of the Lord, no, for everyone. The gifts of ministry is not only limited sa mga kalalakihan. First, I came to know the Lord Jesus Christ through the two sisters, no, na pumunta sa Pampanga and they started the ministry doon. They were utilized or they were used by God significantly sa life ko kung bakit ako naging pastor hanggang maging isang DMS. So, paano po natin isasantabi, no, that ministry or pastoral ministry is only limited sa mga men, no? At kung yun ay ibig sabihin na yung aking pagiging pastor because I came to know the Lord Jesus Christ through those pastora na invalid. But no, I believe that giftings, no, in serving the Lord is not limited for men only. At marami po tayong makikita sa Bible on how the Lord used women, no, to accomplish the will of God in the lives of many. Okay, kaya ko po nabanggit yun because there are some issues, especially from other denomination, no, they don't recognize. One time, I visited the church, a Kamakop church. And that Kamakop church, no, napasukan po siya ng ibang katuruan, no? Because yung pastor doon ay ano bang nangyari? Na-assign po sa Isabela. Naiwan yung mga elders. And these elders, we encourage them to be trained. Mag-train sila, no? We offer to them yung OLT, no? So they start with book 1 and then nag-give up sila. And I think ay natuto sila sa mga panunood ng YouTube, panunood ng mga videos, no, sa internet. Until such time, yung teaching ay naging adulterated na ng ibang mga katuruan. So one time, I visited them at nakita ko doon yung isang nangangalang Pastor Doming na hindi sa Kamakop na nag-speak for 15 minutes. And then after 15 minutes, nag-speak yung inassign natin na elder for 15 minutes. And I asked them, bakit dalawang speaker nyo? Ay, hindi po. Si Pastor Doming po, ini-invite namin yan na mag-speak sa amin every 15 minutes. For 15 minutes. And then kami naman ay 15 minutes. So I heard a teaching na kakaiba. And before that, kaya ako nag-visit sa kanila, hindi na sila naniniwala sa Holy Trinity. Even salvation, no, is not purely by faith. Kailangan mag-good works ka rin, no? And then, tumayo yung babae, I think asawa ng elder na inassign natin, nakapagbitaw siya ng salita kasi biniro siya ng isang kasama din niya doon sa grupo. Uy, ayan na si pastora. At sabi niya, hindi, walang pastora sa Bible. Ang mga pastora pupunta sa impyerno. Sabi niya, gulat ako. Sabi ko, iba na to, no? Baka meron po magsasalita dito kay Pastora Mercy. Kaya sinabi ko yon, no? Hindi po totoo yon. Mapupunta daw sa impyerno. At hindi niya binawi. At hindi siya nagbibiro dahil pagalit siya na nagsalita. So, what's the point of telling you that story, no? Ang punto ko po doon ay giftings is for everyone.
no? Pag sinabi natin for men only, no? Mas lalong hindi tama kasi nagkakaroon ng discrimination. And then there are proof that God uses women to plant a church, no? To win souls, to make disciples, no? Even to teach, and even to become one of the judges doon sa book of Judges, like Deborah, no? Sa judges doon sa the first 5 book of the Bible. So I hope that's enough for us to acknowledge that women are also called, no, to do the ministry katulad ng mga men. Though there are also some limitation, but those limitation ay talagang nandun, no? But it doesn't mean na hindi na sila pwede maging pastor. So sa Bible School, ang dami natin mga pastora, no? So this time, I would like to call Pastor Mercy to please come forward. Okay? So masanay ka na, no? Naunahan ka pa ni Jenny, no? At pwedeng dito ka at kay Dian para makausap natin siya. Ano kasing apelyido ni Pastor? Ha? Rosal? Losada. Ayun pala. Okay. Wala yung ano natin eh. Okay, Losada. Mercy Losada. Siya ay graduate ng PACT year 1997? 79? 97. Oh, tagal na. 97. 2000. Okay, so, pero ngayon kayo ay teacher sa isang school. Simula ng graduate. Dahil graduate kayo ng Bachelor in Christian Education, Philippine Alliance College of Theology. So this time, she will be installed as one of the pastors, no, or maybe associate pastor in this church, serving in that capacity, no, ay hindi po isang madaling position dahil iba din, no, yung ating pananaw at paningin at expectation sa isang pastor o pastora, no. Accepting that ministry, no, is really a clear understanding sa isang magpapastor na siya'y tinawag ng Panginoon. Ang pagpapastora po ay hindi lang yung dinidesire natin, no, kundi alam natin sa ating mga puso, no, na tayo pumapasok sa mas medyo mabigat na responsibility. Di ba? A greater responsibility requires, great power requires greater responsibility. So, mas malaki ang responsibilidad. Mataas ang expectation, no? But doesn't matter. As long as the Lord is with you, no, you can do it. Amen? Not by your strength, not by your might, but by the Spirit of the Lord. Amen. Amen. So, praise God. I would like to quote to you a passage this time, no, coming from Mark chapter 10. At ang Mark chapter 10 is always read, no, sa mga nagnanais na mag-serve sa ating Panginoon. A simple passage na makikita po natin dito na kung ano ang nire-require ng Panginoon sa mga nagsiserve sa Kanya. Sabi dito sa Mark chapter 10, Jesus called them together. The disciples, tinawag niya mga disciples. You know, that those who are regarded as rulers of the Gentiles, no, mga namumuno sa mga hentil, lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Talagang ginagamit nila yung authority bilang mga boss, no? Mga boss in authority. Pero sabi ni Lord sa mga disciples niya, sa mga nagnanais na maglingkod sa Kanya, ang sabi niya, not so with you. Instead, whoever wants to be, sabi dito, great among you must be your servant. No? Yung great among you, yung leadership. Pero ang kaakibat dito ay servanthood, paglilingkod. No. And whoever wants to be first must be a slave of all. Why? For even the Son of God came to be served. Came not to serve, but to serve and to give His life as a ransom. Dumating ang ating Panginoon dito hindi upang siya paglingkuran,
kundi siya ang maglingkod at maging alipin o servant sa lahat para sa kanilang kaligtasan. So, kung sa secular po ay yung boss, no, o yung leader ay talagang paglilingkuran, no, at sasabihin ng lahat ng mga sumasalubong sa kanya, ano Vlad? Good morning po. No, sa atin ay tayo ang nauunang magse-serve at mag-acknowledge sa kanila, no. Hindi tayo ang magsasabing parang walang ano, no, yung member na yon, bakit, no? Hindi nga lang tumingin sa akin. No, it doesn't matter. No, we are serving the Lord and not man. And whatsoever you did, sabi ng ating Panginoon, no, ano man ang ginawa mo sa mga maliit na ito, ay ginawa mo sa akin. So let us treat them as if we are serving the Lord. Okay? Tingnan mo sila. Okay? As if you are serving the Lord para maluwag sa iyo. Okay, there are 3 instructions na makita po natin dito, no, sa bagay na yon, no. You must serve the Lord, no, with all your heart. You must serve the Lord sacrificially, with sacrifices. May mga sakripisyo yan, no. Hindi lang yung time, hindi lang yung strength, no. Sometimes you have to even sacrifice your resources because you know, no, that is the need for that time. So, tutuloy pa ba? Tutuloy? Pero na-print na yung ID eh. Nandun kay Jenny eh. Jenny, nandyan ba? Okay. No? Wala na. Kasi matagal ka na nang tinawag ng Panginoon, kayong na lang nag-respond. Okay. And serve the Lord gladly. Serve the Lord gladly with sacrifices. Serve the Lord gladly with sacrifices and with humility to be the servant of all. Okay, so this time, I would like to ask you this before the presence of the congregation as my co-worker in the Lord. Do you solemnly promise that by the assistance of the grace of God, you will endeavor faithfully discharge the duties which may fall to you as assistant pastor in this congregation? And will you promise to carefully maintain a good example of life before God and man, to otherwise conform to your vows as pastora or one of the pastors of this church? Will you say, Amen, by the grace of God? Amen by the grace of God. Indeed, only by the grace of God that we can accomplish the calling that God has called us to do. No, hindi sa ating strength, kundi dahil sa kanyang biyaya. If that is so, we will now come to first, I would like to give this charge, no, to the congregation. No, sa congregation po, sa mga kapatiran, I would like to encourage you na katulad ni Aaron at saka ni Hur, no, na itinaas ang kamay ni Moses upang suportahan si Moses sa kanyang pakikipaglaban at pangunguna. And I would like also to encourage you, no, na mga members ng church na kayo ba ay willing na sumuporta sa kanya, ipanalangin, i-encourage din siya, no, upang sa gayon ay magampanan niya ng lubusan, ng maayos ang kanyang tungkulin o kung ano man ang nakaatang na responsibilidad sa kanya sa simbahan na ito. Will you say aloud, Amen? Amen! Wow, what an encouraging response, no? Nakaka-encourage, no? Parang naiiyak na. I hope you encourage her always, no? Ang pastor ay merong irony, no? Mataas ka nga, but sometimes hindi ka na acknowledge, hindi ka na recognize. No, hindi ka tulad ng mga matataas position secular, no? You have to acknowledge. Kung hindi, no, talsik ka o walang promotion, no? May mga bagay kasi na ginagawa yung mga pastor na hindi naman namin pinapakita. Ginagawa namin pa sekreto, no? Hindi namin binubulgar, no? But I still want to encourage you. Let us encourage our pastors, no? Sa kanilang mga ginagawa, sacrificially. Minsan mataas ang posisyon ng pastor, pero mababa din ang kanilang mga nare-receive na mga allowance sa kadahilanan na naintindihan nilang simbahan, no? Doon may mga pastors, no, na
Sometimes they demand too much, as if hindi na nasa-serve sa ating Panginoon, no? But be humble, no? And just do it sacrificially. Your labor in the Lord will not return to you in vain. Lahat ng iyong ginagawa, ang Panginoon ang siyang magbe-bless sa inyo. So this time, I would like you to please kneel down, and may I call the co-pastors of this church to please come forward. Yung pagluhod mo ay hindi ito yung sinasabi kong sakripisyo sa ministry, no? This is setting you apart into the ministry with humility before our holy God. And in support po, may I request the congregation to please rise this time. I anoint you with oil as a sign of the Holy Spirit anointing sa iyo. At receive this, no, as if the Lord, Holy Spirit, is anointing you to do the service and the ministry. Let us bow our heads in prayer. Almighty and everlasting God, our Heavenly Father, we thank you for this goodness to this day in establishing the pastorate, and we ask you to continue your loving kindness to this congregation. As your servant, Pastora Mercy, who has now been set aside for holy things, bless him in full measure with the gifts of your Spirit, that he may truly and effectively preach your gospel. So endure her with the purity of life, that she may be above reproach as an example to your flock, and grant that in all things she may faithfully serve you in the conversion of sinners, in the building up of your people in holiness, and in the leadership of your church for the accomplishment of your purpose and salvation in Jesus. We ask this, O Lord, in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Pastora Mercy Losada, I now hereby install you in the office as one of the pastors of Napico Christian Alliance Fellowship, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I hereby charge you to assume your duties of office prayerfully, with sincere supplication for strength, with supreme devotion, that you may be true to your trust. May the Lord endue you with strength and grace, that you may be enabled to perform the duties of your office. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and purity. And may God be able to say to you, well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of your Lord. And let all the people say, Amen. Amen. Congratulations. Pwedeng tumayo. This time, we will now give her ID as one of the license or Christian ministry license ID. Congratulations po. Okay. Nagbibigay ka na ng workers' tithes niyan sa district. ID ka. Thank you very much. O sige, picture. Para naman merong ano. Congratulations. Time, we will proceed with the installation of our youth officers, no? Hiniwalay ko po yun kay Pastora para medyo significant, no? Baka kalalay sa mga young people. Okay. Okay, this time I would like to call, no, yung mga officers ng young people. Napaka-gandang tignan, no? Ng mga kabataan ay at their young age ay nagsaserve na sa ating Panginoon, no? So this is one of the special occasion today that we will be doing ang installation ng mga officers, no,
sa pagkakataon na ito ay hindi lang pag-assign sa inyo ng isang responsibility, but sharing with you the joy in serving the Lord. No? Alam nyo, ang sa akin siguro personally, but I hope it's also your feeling, napakalaking kagalakan na maging bahagi sa paglilingkod sa ating Panginoon. Why? Dahil ang ginagawa natin sa Panginoon ay hindi yung just up to the time na matapos yung term. Kundi whatever you will do and you will be doing for the term na ibinigay sa inyo, no, merong itong tinatawag ng eternal significance. Ibig sabihin, no, kung ano man nagawa nyo sa mga kapwa kabataan o sa church na ito, merong itong kaakibat na pang walang hanggan. Because what we are doing here as a servant of the Lord at ginagawa natin sa church at sa ating Panginoon, no, ay meron talagang kaugnayan yon. Hindi katulad ng responsibility natin sa office, no, pag tinanggal na tayo doon, wala na, may papalit na sa atin at may iba na yung mga yung papalit sa atin. Pero dito, I just want to encourage you, no, do your best. Hindi lahat ng pagkakataon ay nandyan kayo, no, kundi sa portion na binigay sa inyo, no, gawin nyo ang iyong magagawa para sa pag-build ng youth ministry. Okay? Huwag niyong maliitin. Sabi nga ni Apostle Pablo kay Timoteo, no, huwag niyong hayaan na hamakin ang iyong kabataan. No. Ibig sabihin na huwag niyong hayaan na maliitin ang inyong mga gagawa bilang kabataan, no. Kundi maging halimbawa kayo, no, sa inyong mga pag-ugali, pananalita, no. At nawa ay makitaan kayo ng isang magandang halimbawa. Okay, let me read to you a passage, just one passage, no, short passage. Sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 3. Remember before God and Father, your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope, our Lord Jesus. Sinasabihan dito ni Apostle Pablo, mga taga-Thessalonica, no, nire-remind niya sila, alalahanin niyo, no, ang inyong pananampalataya, no, na ang inyong trabaho na bunga ng inyong pananampalataya, no, ang inyong paglilingkod na bunga ng inyong pag-ibig, at ang inyong pagtsatsaga na bunga ng iyong pag-asa. 3 puntos ang makita natin dito. That as you serve the Lord, may your work be produced by faith. Ano ibig sabihin nito? Ang iyong ginagawa, no, ay nawa ito'y bunga ng iyong pananampalataya. Kapag wala kayong pananampalataya sa Panginoon Diyos at sa inyong ginagawa, no, your work will not be that effective. First, kayo mismo ay hindi naniniwala. Para bang pag nagturo ka sa mga bata, no, if you doubt what you're doing for the kids, no, you will not be effective. Una, you will not do your best. Second, you will do it, no, half-hearted, no. And then third, talagang walang sincerity, ma-accomplish lang. But if you allow yourself, no, na mag-increase sa inyong pananampalataya, no, the end effect of that faith is your labor, no, ang iyong paglilingkod, paglilingkod sa ating Panginoon. Pangalawa, may your labor prompted by love. Alam mo yung prompted, yung tinutulak, minomotivate, ini-inspire ka ng pag-ibig, no, yung ginagawa mo. Without love, when you do your respective responsibility, you will get tired. You will give up easily. Bakit? Because you don't love what you're doing. Pero gusto niyo ba ang inyong gagawin? Ha? Baka ayaw, baka napilitan lang kayo, no? Okay. Mahalin niyo ang inyong gagawin, no? At naway bunga ng inyong pagmamahal sa Panginoon. Kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat. Tama ba? Kapag mahal mo ang Panginoon, gagawin mo lahat para sa Panginoon. Total, mga kabataan naman kayo, konting kwento. Nanligaw ako sa isang babae sa Angeles at ang uuwian ko, walang tricycle pa uwi. At umuwi ako mga 11 to 12. At ang dadaanan ko ay 2 sementeryo. No? Minsan ay maambun-ambun pa. Pero ginagawa ko yun, no? Dahil nagmahal ako sa kanya. Kaya lang hindi kami nagkatuluyan. Nakapagod kaya maglakad sa sementeryo. Huwag na lang.
Hindi, naiba, no? Merong ibang direksyon ng Panginoon sa buhay ko. But if you love what you're doing and if you love the people, you will not get tired because you love it, no? And especially, kapag alam mo na ginagawa mo yon ay para sa Panginoon. And lastly, no, sabi dito, may your endurance, no? May your endurance, yung pagpupursige mo, no? Be inspired by hope. Maging hopeful tayo sa inyong mga ginagawa, no? Hoping na naway maging maganda ang kalalabasan nito, no? Yung hope din natin, no? Yung kumbaga ay the Lord's promise, rewards and favor, no? As we serve Him. Pero wala tayong inaasahan, isa pa yon, mapapagod tayo, no? Wala naman akong inaasahan sa ginagawa ko na ito, no? Just be hopeful, the Lord will bless you. Amen? The Lord is not the God who is unfair. Anong ibig sabihin? Kapag unfair ang isang tao, gagawin mong lahat, tapos wala naman siyang ginagawa sa iyo. Sasakripisyo ka para sa Kanya, no? Pero wala naman siya sa Kanya yon. Pero sa Panginoon, hindi, no? He will reward you for your service sa Kanya. Though, listen to this, you are not working for the reward, no? But even though wala sa mind natin, the Lord will still reward you. Why? Because God is a generous God. Isa sa mga karakter na yon. So, mga young people at your young age, no, I'm happy and blessed to see you, your desire to serve your co-young people or the younger and even the adult, no. At darating ang araw ay the Lord will bless you more, will increase, no, the favor and will increase that opportunity to serve Him. Me, myself, I started serving the Lord, teaching sa mga bata sa mainit na daan ng San Fernando, Pampanga. I am from Angeles. Saturday, punta kami doon. 2 o'clock, 3 o'clock, magtatawag kami ng mga bata, no? At hindi ko akalain na i-entrust pa sa akin ng Panginoon, no? Yung mas mataas na responsibility hanggang maging DMS. Pero I was not thinking about this position nung bata ako, no? We gather children sa ilalim ng puno, magturo, magpakanta, magpalaro, tapos uwi na kami, no? Hindi ko alam na yun ay training ko pala sa ministry. Nung malay natin, isa kayo sa mga ating Pastora Mercy at Pastor Vlad. And the Lord is training you, no? Kung yun ang will ng Panginoon, no? Oh, okay daw. Narinig ko sila eh. The joke. Just be happy for the opportunity. Okay, this time I would like to ask you, no, na sa oras na ito, bilang mga opisyales sa mga kabataan sa simbahan na ito, inaasahan ng Panginoon ang iyong mga halimbawa sa kanila, no, in purity, in your motives, in your conducts, in your values, no, and in your relationship with Christ. Okay? Ipinapangako nyo sa harap ng congregation na ito, kapwa kabataan, na yung gagawin ang iyong magagawa para sa kapurihan ng Panginoon at sa pag-unlad ng youth ministry sa church na ito. Amen? Amen. Kung ganoon ay tayo dadako sa isang panalangin. Pwede ba kayo dito sa harap? Okay. May I request Pastor Malang to please join. May I request everyone to please raise your right hand? Yeah. Okay. And let us commit them unto the Lord. Father God in heaven, we thank you, Lord, for these young people who have given their lives to serve their co-young people and other responsibilities in this church. They may be young, O God, but still you acknowledge their desire to be part of the ministry, to the role entrusted to them. We pray, O God, that you will bless their heart, O Lord. Help them, Lord, na hindi sila padaig ng anumang mga tukso na maaring maka-abala sa kanilang paglilingkod sa inyo. Bigyan mo sila
ng karunungan na sa kanilang murang gulang ay magagawa nila ang mga bagay na magbibigay kasiyahan sa inyo, magpapatatag sa simbahan, at magpapalago ng gawain ng mga kabataan. Dalayan ko po, Panginoon, taglayin nawa nila ang kagalakan sa kanilang mga puso. Ang sinseridad, Panginoon, ng paglilingkod at ang pagmamahal, Panginoon, na magtutulak sa kanila na gawin na may sakripisyo ang mga bagay na nararapat lang gawin. Punuin mo sila, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo upang taglay nila ang kapangyarihan na magiging mabisa at epektibong mga manggagawa sa mga kabataan. So, Lord, we commit them unto you in the name of your Son, Jesus. Dear young people, I now install you into your respective office. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Palakpakan po natin sila. Okay, let's join them, Pastor. Tinatuan ko yung mga pastora natin. Pastor, please join us. No? Nasa likod. Okay, congrats. Okay. Parang si, si Pastor Ellen, si Pastora Mercy, Pastora Jenny, ay, anak. Ito po anak at Pastora Mercy. Anak niya. Sige. Ilan yung people na isa? Muli, maraming salamat po, Pastor Noel Erese, para po sa pangunguna ng installation para sa araw nito. At salamat din po sa pagtatalaga at mga itinalaga ngayong araw. Ngayon naman po, dadako po tayo para sa ating announcement and acknowledgement. Maraming salamat po sa patuloy na paggamit ng inyong mga talento at kakayahan, ang pagsiservisyo ninyo para sa ating Panginoon, syempre para sa araw nito, March 15. March 8. Ang inyong MC, yours truly, and sa ating call to worship, ganun din po. Sa ating offertory, si Ate Eliza Malang, and sa scripture reading, ang ginamit ay si Micaela Eviota, at syempre sa announcement, yours truly pa din po. Para naman po sa ating mga event. Prayer meeting po every Wednesday at 8 p.m. Para sa ating Youth Connect, every Sunday pa din po, after service po. Mamaya meron tayong pagkain at magsasalo-salo, pero after po nun, tuloy po ang ating mga kabataan. Children Sunday School po, every Sunday rin po at 3 p.m. Ang ating Dawn Watch na pinangungunahan po ng ating mga women's every Saturday po at 5:30 a.m. Salamat po sa patuloy na pag-sponsor ng ating mga kapatiran. Noong March 1, Michael of Merga. March 8, ngayon po, Soriano family. And next Sunday po, March 15, Vasquez family. At sa mga susunod po, sa Galito family and si Jermaine Taton. Pero sa araw daw po na ngayon, hindi daw po muna matutuloy ang Children Ministry. Sa susunod na lang daw po. Dahil merong Zone 2. Next Sunday daw po ang Zone 2. Okay, for our Zone 2 Men's Fellowship na may topic po ng Men's Who Leads by Example. Ayan na naman po, arangkadang ating mga katatayan sa kanilang fellowship. At inaasahan po ang bawat isa, ang bawat katatayan para po sa ating fellowship na yan. Ang speaker po natin ay si Pastor Demi Y. Ortiz. At ang venue po ay gaganapin sa Saving Grace or CAC. Kailan po ito? March 8, 2026 sa ganap na 2 p.m. onwards. May registration fee po tayo, 100 pesos daw po.
At para naman sa fellowship ng youth, celebration. Wow. Celebration na pangungunahan ng ating mga youth at ang speaker po na inaasahan ay si Pastor Dante M. Miranda. Ito po ay gaganapin sa Alliance Christian Center Sunrise sa ganap na 2 p.m. sa March 15, 2026. May registration po. Ayan. Young people, maghanda kayo ng 20 pesos. At para naman sa ating mga ate at kuya, 50 pesos daw po. Next po, syempre, Southeastern Luzon District Good Friday na may temang Hiday Daraylil. Ito po ay gaganapin sa April 3, 2026 sa ganap na 2 p.m. din po sa FCS Gym Cainta, Rizal. At ang ating speaker po ay si Reverend Richard Rojas, DCM Kamakop. Palakpakan po natin ang mga birthday celebrant. Sa pangunguna ni Kuya Mike of Merga nung March 1. Nung March 5 naman po ay si Ate Norlin of Merga. Sunod-sunod March 6, si Sister Helen Malang. At syempre kasabay niya si Gio Hementisa. At abangan po natin para sa March 18, si Ate Cathy Venus. Kaya pala may pakain. At yun po, para sa ating announcement acknowledgement, ang inyong serbisyo ay kinagagalak at kinalulugod ng Panginoon. Naway magpatuloy po tayong lahat. At ngayon naman po, maaari ko pong hayaan at aniyahan ng bawat isa para sa ating Hymn of Response. Pastor? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back,
No turning back, no turning back, no turning back. Maraming salamat po sa pakisabay sa ating hymn of response. Now, I will call Pastor Vlad Venus para sa ating closing and benediction. Let's pray po. Panginoon, salamat po sa lahat ng ginawa mo sa araw na to. Lord, we pray na ang lahat ng ito ay ingatan namin sa aming mga puso. Ang salita mo, ang fellowship, Panginoon, sa isa't isa. Sa lahat, Lord, ng nangyayari, Panginoon, everyday nawa ito'y ingatan namin, i-treasure namin, hindi namin makalimutan, Panginoon. At dalangin ko nga agad sa magdaraan pa, Panginoon, na araw, this week, ingatan mo kami, ang bawat isa sa amin na magtatrabaho, pupunta sa school, may mga gawaing bahay o anuman, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na samahan mo ang bawat isa. Cover us, Lord, with your holy precious blood. Ikaw agad ang makita sa amin, ma-apply namin ang lahat ng aming naririnig na salita, Panginoon. Saan man kami mapunta, Panginoon, dala-dala namin, Panginoon, ang liwanag na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na sa lahat ng pagkakataon, makita ka sa buhay namin. At hindi namin makalimutan, Panginoon, yung mga tinuturo mo sa amin, yung mga aral, Lord, na naririnig namin. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng ginamit mo sa araw na ito. Sa aming DMS, sa aming senior pastor, sa mga co-pastors namin, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay. Ganon din, Panginoon, sa lahat sa bumubuo ng CMT, Panginoon, sa NCAF, and also sa mga youth, young professional, at lahat, Panginoon, sa young adult, sa men's and women, Panginoon. Salamat sa kanilang patuloy na paglilingkod sa inyo. Kahit na mahirap minsan, maraming pagsubok, nagpapatuloy pa rin kami dahil nagmamahal ka at nagmamahal kami sa inyo, Panginoon. Salamat po. Ingatan mo kami, God. Ikaw, Lord, ang makita. Ikaw, God, ang maghari, Panginoon. Mag-isa aming tahanan sa paglabas namin sa pintuan, Panginoon, ng bahay-sambahan. Ingatan mo kami. Makarating kami sa aming tahanan na dala ang pag-iingat mo. Maging pagpapala kami at magningning sa bawat isa. Salamat, Lord. Ikaw ang manguna, Panginoon. Pangunahan mo kami, Panginoon. Even though yung lalabas sa mga bibig namin, hahawakan ng kamay namin, maging pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Dismiss us, Lord, with your blessing in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Magandang tanghali po sa ating lahat.